This Quadcom was already able to file a House bill. Bakit pa po tayo nagpapatuloy? Meron na pala mga panukala. Bakit hindi na po natin itigil insofar as extrajudicial killing is concerned? Dahil nakapagpa... Bakit kailangan tumigil? Kung meron ka pang maririnig ng mga kwento na pwede mong panggawa ng batas, ba't tinitigil mo? Yan tayo masyado obvious to si Narcoleta May nabasa kasi akong balita kanina, guys. Ang tindi ng balita na lumabas. Iiyak ang mga kumukontra sa Quadcom, iiyak ang mga DDS na fanay, na mga DDS bubulagers na walang ginawa kundi siraan ang Quadcom. Mabubisit sila sa balita na to, guys. Maiinis sila dito, di like katutuwa to, pero tayong mga pro-human rights, pro-justice, okay na balita sa atin to. Ito yung balita. Ayan, nakasulat. Kita nyo yung balita? Ayan. 61% of Filipinos support Quadcom inquiry on EJK, illegal drugs, and POGOs. Ayan na, sinasabi natin. 61%. Napakalaki nito. Majority ito. Majority Lampas 50% Ano ba sinasabi? Punta natin. Ito ang sinasabi ng balita. 61% of Filipinos are in favor. 61%. Mga kutsero ng mga Pilipino na ang may gusto sa ginagawa ng Quadcom. 61% of Filipinos are in favor of the House Quad Committee's investigation into interlocking issues of extrajudicial killings, illegal drugs, and Philippine offshore gaming operators. A study by Pulse Asia suggests the House of Representatives formed the mega panel comprising the Committee on Dangerous Drugs and Public Order and Safety, Human Rights, and Public Accounts to look into issues related to the administration of former President Rodrigo Duterte. Ito ngayon, matindi. The Quadcom in December recommended criminal charges against Duterte and his top aides. A recommendation that the House adopted. Ayan na nga ba sinasabi natin. Ayan na yung sinasabi natin, mga kutsero. 61% ng mga Pilipino ang pabor sa ginagawa ng Quadcom. Ano ba ibig sabihin nun? Ibig sabihin, mga kutsero, 61% ng mga Pilipino ang natutuwa sa ginagawa ng Quadcom. Alam nyo kung bakit? I'll give you a theory. Kaya ako ito nagugustuhan ng mga Pilipino kasi first time makakita ng sambayan ng Pilipino na ang isang dating presidente na alam nating gumawa ng napakaraming krimen ay ginigisa sa sarili niyang mantika. First time natin makakita ng isang dating Pangulo being held to account sa kanyang mga kalokohan at kabalbalan. Pasensya siya. Sorry, andito tayo ngayon sa mundo ng social media. Kaya gigil ang mga Duterte dito Pati yung mga tagapagtanggol ni Rodrigo Duterte. Ang pinakagigil dito, mga kutsero, sa mga tagapagtanggol ni Rodrigo Duterte ay walang iba o hindi si Rodante Marcoleta. Panoorin natin yung sinabi ni Rodante Marcoleta tungkol sa Quadcom. Iiyak si Rodante Marcoleta nito, guys. Pag nalaman niya na mas pabor ang Pilipino sa Quadcom kaysa sa kanya, nako, iiyak yan. Ni Pangulong Duterte, nalantad ang kahinaan ng proseso. Hindi talaga tunay na proseso. Hindi tunay na pagdinig ito. Hindi ito legislation. Talagang ang target na dalawang tao para po, dating Pangulong Duterte, si Pipin. Isipin mo, meron na nga silang nagawang panukalang batas sa extrajudicial killing. Bakit nagpapatuloy pa nila ito? Anong klaseng katwiran ang sasabihin nila ngayon? Halimbawa, yung abogado ni Pangulong Duterte, Your Honor, I will object. What is your objection? Your Honor, this is in aid of legislation. And to my mind, the last time I checked, this Quadcom was already able to file a House bill. Bakit pa po tayo nagpapatuloy? Meron na pala mga panukala. Bakit hindi na po natin itigil insofar as extrajudicial killing is concerned? Dahil nakapagpa... Bakit kailangan tumigil? Kung meron ka pang maririnig ng mga kwento na pwede mong panggawa ng batas, ba't tinitigil mo? Yan tayo masyado obvious to si Narcoleta Tuloy natin. na po tayo. Meron pang batas sa sumasang sa EJK? Kapag tinignan mo nga yung definition, matatawa ka Kaya, kasi yung extrajudicial killing covered na ng murder. Pagpatay, bawal talaga yun. Sabi niya, yung daw pagpatay
na walang judicial sanction. Meron man judicial sanction, wala na nga death penalty ngayon eh. Kaya hindi pa payagan nila na extrajudicial killing eh. Matatawa ka doon eh, pero sabi ko nga sa'yo, isang episode yun, ayoko na po ng tingnan niya. Ang pinag-uusap No. Mali. Hindi ho pwedeng murder lang. Alam ko, alam nyo mga kutsero, may punto dyan si Marco Beta. Oo, pwede ho kasi na murder lang talaga yan, yung EJK. Pwede ho murder lang. But, mga kutsero, murder that is state-sanctioned is different. Iba ho kasi yung murder between two people, bawa, hindi naman gobyerno, hindi naman presidente, dalawang ordinaryong tao lang. Pinagplanuhan na patayin ng isang tao. Iba ho yun. Mas mabigat ho ang degree. Mas mabigat po ang kasalanan ng isang gobyerno na pinagplanuhan mong patayin ang iyong sariling mga kababayan. Bakit? Because of the constitutional doctrine of parens patriae. The constitutional doctrine that states that the state, it's the obligation of the state to take care and protect take care of and protect its citizens, its people. So kung ang gobyerno mismo ang susuway sa doktrina ng parens patriae, mas mabigat po na kasalanan yun. Hindi lang ho yun ordinaryong murder. Alam nyo, idol ko to before si Rodante Marcoleta, legit. Sinasabi ko yan before. Idol ko yan dati, si Rodante Marcoleta. Para lang kay Rodrigo Duterte. For what? For Rodrigo Duterte's sake? Oh my goodness. That's such an unfair trade. usapan natin yung proseso nila. Ang ginawa ni Pangulong Duterte ng pagharap, sa akin palagay, ay paglalantad ng kakulangan ng proseso kung ang pag-uusapan ng due process. Nakakahiya ang Quadcom. Hindi, nagkamali ako. Quadcom pala. Pag-usapan natin ng ICC. Anong connection naman at ba't nandun yun? Bakit naman, sa dami ng taong dapat itapos, sabi ko nga, dapat ang pinatawag ang Solicitor General o kaya kahit kasinong Chief of Police noong panahon o Superintendent panahon ni Pangulong Duterte o tinawag ang DOJ Secretary, bakit naman nandun ang Nery Colmenares? Oo nga po, kasama sa mga inibitahan. Ewan ko, wala naman ata nag-motion ko. At the risk of being labeled as a tagapagtanggol ni Nery Colmenares. Hindi ko siya lang pinagtatanggol, pero simple lang naman ang sagot dyan. Sa tanong na yan ni Rodante Marcoleta, kung nag-isip siya, alam niya ang sagot dito. Sino ho ba ang abogado ng mga biktima ng war on drugs? Yung grupo nila Nery Colmenares, Cristina Conte, Nery Colmenares. Hinayja kasi yan ng mga grupong CPP, NPA para ipangbato kay Rodrigo Duterte. Kaya nandun siya. Kaya to si Marcoleta. Kaya nga, gusto kong kang tanong bakit po? Halimbawa, kung nandun ako. Kaya nga sabi ko sa'yo, maghahalo ang tinalupa kung nandun ako eh. Ano pong dahilan bakit nandito si Secretary, Dating Congressman Nery Colmenares. dating Congressman Nery Colmenares. Opo. Ano pong dahilan ba't nandito yung dating Senadora Layo de Lima? Opo. Simple lang din naman yan. Laila de Lima. To si Marcoleta talaga. Simple lang yan. Bakit nandun si Laila de Lima? Siya kasi ang unang-una nag-imbestiga ng Davao Death Squad. Hindi pa siya senadora. Nasa CHR pa lang siya, Commission on Human Rights. Meron ng mga complaints tungkol sa Davao Death Squad. Kaya siya nandoon. So simula 2014, if I'm not mistaken, 2014 or 2013, pa lamang, iniimbestigahan na ni Laila de Lima yan. Nung naging DOJ Secretary siya, iniimbestigahan na niya yung Davao Death Squad. Hanggang nung na maging senadora siya, isa siya sa mga tumutulig sa dyan sa extrajudicial killings. Kaya nga binira ni Digong yan eh. Kasi mayor pala si Digong, binibira na siya ni Laila de Lima eh. At una ko pong itanong, Mr. Chair, huwag po kayo magagalit. Bakit po yung seating arrangement ay ganito po ang ginawa ninyo? Nagtabi-tabi nila. Bakit tinabi po nyo si Pangulong Duterte kay... De Lima. Opo. Hindi niya makilala kung sino eh. Bago hair. Pagkatapos, tinabi mo si... Dito pa lang meron na pong ano eh. Dito pa lang may plano na po kayo pag-iyan. Ako, totoo yun. Di ba? May intimidation na kagad yun. Alam po ninyo yung gagawin niyo, pinlano po niyo ito eh. Kapag yung sitting arrangement. Baka akala ninyo hindi lantak sa lahat ng tao ito lang. Kaya natin pinapaliwanag. Doon pa lamang sa sitting arrangement, meron na po kayong plano. Sa korte, hindi pinagtatay. Magkahiwalay talaga yan. Talagang hiwalay yun eh. Kaya nga yung nasa left side yung isa, nasa right side yung isa. Dito pinagsabi mo eh. Hindi naman korte to, di ba? Sabi mo. Sabi ni Marcoleta, hindi naman korte yan eh. So bakit nagde-demand ka ng requirement ng korte? Ng standard ng rules of court? Kala ko ba hindi naman yan korte? Hindi consistent si Narcoleta.
This is not a court hearing, mga Konchero, ay Quadcom. Hindi court hearing yan. So, yung transcript na makukuha ng, kung kukuha man ng ICC ng transcript niya, it will not form part of the, well, it will form part of the investigation. Pero hindi yan magiging parte ng parang justification nila for lack of, justice system para pumasok yung complementarity rule ng ICC. And besides, mga Konchero, with regards sa complementarity rule, nagsalita na rin po kasi yung Supreme Court dyan. Sabi na po ng Supreme Court, during the period wherein we are members of the Rome Statute, obligasyon nun ng Pilipinas na mag-participate. So, this is already moot and academic. Ito nirereklamo ni Marcoleta tungkol sa ICC. Wala na yan.